Sa gitna ng disyerto, isang bata ang gumagala habang sinususo ang daliri ng isang tao. Samantala, dumating si Wyndham sa disyerto sakay ng kanyang sasakyan. Gumagala din siya at pumupunta pa nga sa taas para maghanap ng perpektong lugar para kunan ng litrato ang paparating na eclipse. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, kumuha siya ng ilang hindi kapani-paniwalang mga litrato at naghanda na umalis. Sa kanyang pagbabalik sa sasakyan, laking gulat niya nang makita ang isang batang umiiyak sa ilalim ng maliit na anino ng isang puno. Nagtanong si Wyndham sa kanya ng ilang mga katanungan upang malaman na nawawala ang bata at nawawala ang kanyang mga magulang. Nagboluntaryo siyang tulungan siyang mahanap ang mga ito at kapag tinulungan niyang tumayo ang bata, napansin niyang madumi ang kamay nito. Nagsimulang maglakad ang bata patungo sa disyerto, hindi pinapansin si Wyndham nang sabihin niyang dapat silang pumunta sa tapat ng kanyang sasakyan. Nagpasya si Wyndham na sundan siya habang patuloy siyang nagtatanong, ngunit hindi sinasagot ng bata ang alinman sa mga ito. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, humingi ang bata ng soda at ibinahagi ni Wyndham ang kanyang bote ng tubig. Napansin niyang walang serbisyo sa telepono sa lugar na ito at hinawakan ang bata para bumalik ito, ngunit nagpumilit ang bata at itinulak siya bago tumakbo palayo. Nang makalayo na siya, ngumisi siya kay Wyndham saka nagpatuloy sa pagtakbo. Matapos mapansin ang lahat ng kanyang tubig na natapon sa lupa, bumalik si Wyndham upang hanapin ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, nawawala siya at hindi na gumagana ang kanyang telepono. Pagsapit ng gabi, sinubukan ni Wyndham na humanap ng masisilungan sa tabi ng ilang mga bato ngunit hindi siya makatulog dahil nakakarinig siya ng kakaibang ingay. Nagpasya siyang sundan ito at nakakita ng isang bungkos ng mga bote na nakasabit sa mga sanga kasama ang isang babaeng kumakanta sa tabi ng bundok. Si Wyndham ay tumingin ng malapitan at nagulat nang matuklasan na mayroong isang buong bahay sa ibaba. May hagdan sa malapit kaya bumaba siya, maingat na gumagalaw para hindi mahulog. Maya-maya, nakarating siya sa bahay at kumakatok kahit walang sumasagot. Pumasok pa rin si Wyndham sa loob at nahanap si Alina na nagluluto. Kapag humingi siya ng teleponong magagamit niya o ng ilang direksyon, ipinaliwanag ni Alina na wala siyang telepono at nagbahagi sa kanya ng ilang pagkain. Kahit anong itanong niya, hindi na nakakatanggap si Wyndham ng mga sagot mula sa kanya. Hindi siya nagugutom at uminom lang siya ng tubig, kaya kinain na rin ni Alina ang inihanda niya para sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, inanyayahan ni Alina si Wyndham na mag-overnight at hindi niya maiwasang titigan siya habang nagpapalit siya. Kinaumagahan, unang nagising si Wyndham, kaya tahimik siyang lumabas at pinakalma ang sarili habang nakatingin sa kakaibang painting sa bundok. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa wakas, ngunit natuklasan na wala na ang hagdan. Dahil natutulog pa si Alina, nagpasya siyang kunin ang kanyang camera at kumuha ng isang grupo ng mga larawan na nakahanap ng mas kakaibang mga painting habang siya ay tumitingin sa paligid. Mayroon ding isang hawla at isang kakaibang bungo ng hayop. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nakita niya si Alina na nag-aayos ng bubong. Tinutulungan siya nito habang nagtatanong tungkol sa hagdan, ngunit sinabi ni Alina na hindi niya alam kung nasaan ito dahil dinadala ito minsan ng mga tao. Maaaring bumalik ito mamaya o sa ilang araw. Hinihiling ni Wyndham na malaman kung paano umalis, gayunpaman ipinaliwanag ni Alina na ang hagdan ang tanging paraan palabas. Pagkatapos, sinubukan ni Wyndham na umakyat sa bundok, ngunit imposible nang walang tamang kagamitan. Ang pagsigaw para sa tulong ay wala ring magagawa. Bumaba siya na puno ng dumi at kinumbinsi siya ni Alina na hayaan siyang maglaba ng kanyang damit. Mamaya ng gabing iyon, lumabas si Wyndham dahil sa tingin niya ay nakarinig siya ng ilang ingay na katulad ng mga boses ng tao, ngunit wala siyang nakikita. Kinabukasan, sinubukan ni Wyndham na maghanap ng mga gamit sa bahay hanggang sa makakita siya ng mga benda para sa kanyang mga kamay at isang martilyo na ginagamit niya upang subukang umakyat muli. Habang umaakyat siya, patuloy niyang naririnig ang mga kakaibang ingay at kinukumpirma na boses ito ng mga lalaki. Biglang may naghagis ng ulo ng isang baboy dahilan para madulas siya at mahulog. Nagising si Wyndham sa gabi na nakakaramdam ng hindi matiis na sakit dahil nakaipit ang martilyo sa kanyang binti. Hindi nagtagal ay dumating si Alina upang tanggalin ang martilyo at dinala siya sa bahay. Sa mga susunod na araw, nananatili si Wyndham sa kama na may mga guni-guni dahil sa sakit. Minsan naiisip niya na may kasamang lalaki sa bahay. Samantala,
Si Alina ay dumadaan sa kanyang buwanang pagdurugo at ginagamit ito upang magdagdag ng marka sa dingding. Nang sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni Windham, nadiskubre niyang may pilay siya at hindi na makaakyat, kaya lumabas siya para sumigaw ng tulong. Ang mga bata ay hindi sumagot at si Windham ay nagpatuloy sa isang pagsasalita tungkol sa kanyang pangangailangan na bumalik sa normal na buhay habang humihiling kay Alina na gawin ang isang bagay. Hindi niya sinasagot ang anuman sa kanyang mga tanong at ang sabi lang ay kaya niya itong alagaan, ngunit hiniling niya sa kanya na pabayaan siya. Sa sandaling iyon, sa wakas ay lumitaw ang ilang batang lalaki sa tuktok ng bundok at humingi ng tulong si Windham. Pumayag silang tulungan siya pero gusto muna nilang malaman ang paborito niyang kulay, kaya sumagot si Windham ng kulay pula ang paborito niya. Pagkatapos ay umalis ang mga lalaki ng ilang oras at si Windham ay nagtatago mula sa init ng araw, habang tinitingnan ang mga bagay sa kanyang wallet, inaalala ang kanyang dating buhay. Pagbalik ng mga lalaki, naghagis sila ng lubid para kay Windham na itinali ito sa kanyang katawan ngunit hindi narinig ang sinabi ng isang batang lalaki na nagsabing dapat ay pinili niya ang asul. Habang nakatingin si Alina mula sa bintana, sinimulang hilahin ng mga lalaki si Windham pataas ngunit huminto sila sa kalagitnaan. Nagsisimula ng mawalan ng malay, sinigawan sila ni Windham at sinubukang umakyat sa lubid ngunit mas lalong sumakit ang sugat niya. Iniwan siya ng mga lalaki na nakabitin ng ilang oras at namumula ang balat ni Windham dahil sa sikat ng araw. Biglang umihi sa kanya ang isang batang lalaki habang ang iba ay ginagalaw ang lubid at umawit sa isang mahiwagang wika. Isang takot na Windham ang humingi ng tulong kay Alina, kaya lumabas siya at pinagalitan ng mga lalaki sa kakaibang wika, dahilan para mawalan sila ng kontrol sa lubid. Nauntog ang ulo ni Windham sa bundok at nawalan ng malay. Sa gabi, nagising si Windham sa kama. Agad niyang sinubukang tumakas, ngunit bahagya siyang nakagawa ng ilang hakbang bago bumagsak. Nang dumating si Alina upang tingnan siya, ipinaliwanag niya na ang mga batang lalaki ay mga naligaw din na pinagsama-sama ng disyerto. Sinabi rin niya na si Windham ay kabilang na ngayon sa kanila, kaya dapat siyang kumilos at manahimik upang mabuhay. Ang mga lalaki pagkatapos ay lumitaw muli sa tuktok ng bundok at nagsimulang dumura sa kanya habang si Alina ay naghahapunan sa loob, hindi pinapansin ang hiyawan. Mula noon ay wala nang magagawa si Windham kundi tanggapin ang kanyang bagong buhay kasama si Alina. Nang mapansin na sira na ang kanyang mga damit, inalok siya ni Alina ng mga bago mula sa isang baol at nagulat si Windham nang makitang marami siyang kasuotang panlalaki. Nang maglaon ay tumulong siya sa pagsasaka at nagtatanim ng ilang buto dahil kahit papaano ay mataba ang lupa sa isang partikular na bahagi ng bundok. Nag-ambala siya ng isa sa mga lalaki na nagpapadala ng isang kahon ng mga bagay na mabilis na kinuha ni Alina sa loob. Nang tanungin ni Windham kung saan nila ito nakita, sinabi niyang hindi ito mahalaga at hinahayaan siyang itago ang bote ng whiskey. Habang lumilipas ang mga araw, nadidismaya si Windham dahil nagsasalita lang si Alina kapag kinakailangan at hindi nakikisali sa aktwal na pag-uusap. Kapag nagreklamo siya tungkol dito, inanunsyo niya na lasing na siya at pinipigilan siyang muling hawakan ng bote. Nang gabing iyon ay narinig niya ang mga batang lalaki na maingay at tumakbo palabas, hindi pinapansin ang mga babala ni Alina. Kumuha siya ng palakol para sa proteksyon at hinanap ang lugar hanggang sa matagpuan niya ang isa sa mga batang lalaki na nakasuot ng pambabae habang ang iba naman ay tumatakbo sa malapit na tumatawa. Inabala nila si Windham para mahawakan siya ng lalaki na nakasuot ng pambabae sa lupa at dilaan ang kanyang mukha na tinatawag siya gamit ang masamang salita. Nagawa siyang itulak ni Windham at tumakbo pabalik sa bahay, sumisigaw habang humihingi ng paliwanag. Isang kinakabahan na si Alina ang nagsabi sa kanya na tinatakot niya siya, ngunit sumigaw pa si Windham bago binawi ang bote para ituloy ang pag-inom. Nang subukan ni Alina na patulugin siya, tumanggi siya at itinuro na hindi siya isang batang lalaki na kumukuha ng mga order, siya ay isang tunay na lalaki. Pumayag si Alina na lalaki siya at nagpatuloy sa paghuhubad. Pagkatapos maghugas ng katawan, niyakap niya si Windham at inaliw hanggang sa simulan siya nitong mahalin. Mukhang hindi siya nag-e-enjoy dahil naririnig pa rin niya sa labas ang ingay ng mga bata. Lumipas ang ilang linggo at masaya si Windham na makitang tumutubo ang mga halaman. Habang siya ay nagsasaka, lumitaw ang isang batang lalaki na nagngangalang Lepes at nagtanong tungkol sa proseso.
Si Wyndham ay nagtuturo sa kanya ng maraming bagay at nag-aalok na sabihin sa kanya ang higit pa sa hinaharap. Pinasalamatan siya ni Lepes sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng ilang candy na nangangakong makakahanap ng soda para sa susunod na pagkakataon. Pagkaalis ng bata, patuloy na nagsasaka si Wyndham at nagulat siya nang makakita ng singsing at ilang susi sa ilalim ng lupa. Sa gabi tinanong ni Wyndham si Alina tungkol sa lumang larawan sa dingding. Ipinaliwanag niya na ang babae ay hindi ang kanyang ina, ito ay ang unang ina at wala siyang masyadong alam tungkol sa kanya. Inanunsyo rin ni Alina na buntis siya, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ama si Wyndham. Galit na galit, inakusahan siya ni Wyndham na pinaplano ang lahat ng ito at tumanggi na hayaan ang isang sanggol na lumaki sa kapaligirang ito na tinawag si Alina na isang stupido. Maya-maya ay narinig ni Wyndham ang ilang ibon na humahabol sa kanyang mga halaman at tumakbo siya palabas upang takutin sila, ngunit sa kasamaang palad, ang mga pananim ay nasira na. Lumalabas si Alina para tumulong din at nagtutulungan silang ayusin ang kanilang makakaya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Wyndham dahil patuloy sa pagkanta si Alina sa labas. Isang umaga, tumakbo si Wyndham sa paligid ng bundok para manatiling malusog nang biglang may nakita siyang eroplanong lumipad. Gayunpaman, hindi siya nag-abala pang sumigaw, alam niyang hindi siya makikita o maririnig. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Lepes at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakakuha ng soda. Sabik pa rin si Wyndham na turuan siya at iniisip niya kung ayaw umalis ng bata, ngunit ipinaliwanag ni Lepes na hindi sila pinapayagang umalis sa palasyong ito. Tumangging sumuko, sinabi sa kanya ni Wyndham na buntis si Alina at maaari silang umalis ng magkasama upang bumuo ng isang pamilya, kaya pumayag si Lepes na bumalik upang tumulong pagkatapos makatulog ang iba pang mga lalaki. Narinig ito ni Alina at naantig siya sa kanyang mga salita. Nag-ambala sila ng isa sa mga lalaki na dinala si Lepes. Sa hapon ay nililinis ni Alina ang sugat ni Wyndham na dahan-daang bumukas upang makita ang isang mata. Gayunpaman ito ay isang panaginip lamang. Sa panahon ng hapunan, ginulat ni Alina si Wyndham ng ilang mga tanong tungkol sa labas ng mundo. Sinabi sa kanya ni Wyndham kung ano ang pagiging malaya at kailangang ipaliwanag kung ano ang cheeseburger. Inamin din niya na kung aalis siya, mamimiss niya ang katahimikang pinagsaluhan nila. Bilang kapalit ay tinanong niya ito tungkol sa kanyang buhay kaya ibinahagi ni Alina na sinabi sa kanya ni inay na nakatira sila sa disyerto dahil doon nakatira ang isang mirage, ibig sabihin ay hindi ito totoo. Para magbago ang isip niya, dinala ni Wyndham ang kanyang camera at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng eclipse. Hindi sinasadyang na-play niya ang isang napakaikling video na kinuha niya sa kotse na may musika na nagmumula sa radyo at dahil hindi pa nakarinig ng musika si Alina, natatawa siya at hiniling sa kanya na i-play ito ng paulit-ulit. Nang gabing iyon si Wyndham ay nanaginip ng apoy at ang mga lalaki ay umaawit. Kinaumagahan ay lumabas si Alina at sumisigaw sa kalungkutan nang matuklasan niya ang bangkay ni Lepes na nakasabit sa ibabaw nila. Sinimulan niyang sigawan ang mga lalaki sa kakaibang wika, ngunit sinasabi niya sa Ingles na hindi ito ang ginagawa ng magkapatid. Sinusubukan ni Wyndham na aliwin siya ngunit itinulak siya ni Alina, sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Habang napagtanto ni Wyndham na marami sa mga lalaki ang kanyang mga anak, binugbog siya ni Alina gamit ang isang tabla. Sa susunod na ilang buwan, nakakulong si Wyndham at nilapitan lang siya ni Alina para dalhan siya ng pagkain. Sa tuwing nakikita niya ang mga lalaki sa tuktok ng bundok, sinusubukan niyang kunin ang atensyon ng mga ito ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito. Isang araw, nasa sabik si Wyndham na makita ang isang hiker na dumaan at hiniling sa kanya na iligtas siya, kaya umalis ang babae upang humanap ng tulong. Sa kasamaang palad, unang nahanap siya ng mga lalaki at mabilis siyang tinapos na naging sanhi ng pagkasira ni Wyndham. Patuloy niyang hinahampas at inaalog ang hawla, ngunit hindi siya pinansin ni Alina. Isang gabi lahat ng mga lalaki ay bumaba sa bundok at isa sa kanila ang nagbigay kay Wyndham ng isang peach na kinakain niya habang umiiyak. Pagkatapos ay magsisimula ang isang ritual. Sumasayaw ang mga lalaki sa paligid ng apoy at tinawag sila ni Alina na mga anak at kapatid. Siya rin ay nagpapasuso sa isang batang lalaki anuman ang edad nito. Pagkatapos ay tinakpan niya ng mga dahon ang kanyang mga mata at nilagyan ng bedsheet ng mga lalaki ang kanyang ulo bago binuhusan ito ng dugo. Nakikita ito lahat ni Wyndham na sa wakas ay naunawaan kung ano ang nangyayari.
Ang mga lalaki ay nagdadala ng mga inosenteng hiker sa bundok para mamanipula sila ni Alina sa paggawa ng bata at makapagsilang siya ng mas maraming lalaki. Ito ay isang kulto na sinimulan ng unang ina at ang mga marka ng dugo sa dingding ay nagpapahiwatig na mayroong ilang mga ina mula noon. Kaya naman ang kasalukuyang grupo ng mga lalaki ay binubuo ng alinman sa mga kapatid ni Alina o ng kanyang mga anak. Ang mga lalaki ay pinatay at inilibing sa lupa, na nagpapaliwanag kung bakit mataba ang maliit na lugar na iyon at nakita ni Windham ang mga bagay na nakabaon doon. Nang maglaon, nang dinalhan ni Alina si Windham ng isang kumot, sinubukan niyang kumbinsihin itong magpapakabait siya at nangako na bibigyan siya ng maraming sanggol hanggat gusto niya, nag-aalok din siya na tuturuan sila at maging isang tunay na pamilya. Gumagamit siya ng mga romantikong salita upang subukang manipulahin siya ngunit hindi siya nahuhulog dito, na nagsasabing hindi siya nagkaroon ng pagpipilian at siya ay walang iba kundi isang binhi. Itinatago lang niya ito sa hawla hanggang sa ipanganak ang sanggol kung sakaling may mangyari. Maya-maya ay nagising si Alina sa hindi matiis na sakit mula sa mga contraction. Pakiramdam niya ay may mali kaya tumakbo siya palabas para pakawalan si Windham, na ipinapaliwanag na hindi ito ganito dati. Pumayag si Windham na tulungan siya ngunit habang inihahatid niya siya pabalik sa bahay, nakita niya ang mga lalaki sa bundok at ang hagdan na bumalik sa pwesto nito. Agad siyang tumakbo patungo sa kanyang kaligtasan at ibinagsak si Alina na nanganak sa lupa. Natigilan si Windham nang marinig niya ang pag-iyak ng sanggol at nagpasya siyang makipagkita sa kanyang sanggol na babae. Hinahayaan siya ni Alina na hawakan ang sanggol sa loob ng ilang minuto bago ito ibalik. Ipinapaliwanag na ang batang babae na ito ay magiging bagong ina. Pinasalamatan niya si Windham para sa kanyang pakikipagtulungan bago siya palibutan ng mga lalaki at tapusin siya sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang leeg. Sa huling eksena, inilagay ni Alina ang mga gamit ni Windham sa baul kasama ng iba pang mga lalaki. Habang sa labas ay kinakain ng mga uod ang katawan ni Windham. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.